At yan ang mga balitang nakalap sa may mas malawak na pagpapatrol. Kapamilya, 4 na araw na lamang, 2019 na. Sa ating malasakit sa isa't isa, maihahatid natin ang pag-asa. Maraming salamat at magandang gabi! Happy weekend, bayan! Nga pala. Ang Pasko ay para sa pamilya. Kaya sa DZMM, kayo at laging una. Maligayang Pasko at masaganang bagong taon, kapamilya. DZMM Radyo Patrol sa Isleta, una sa balita at una sa paglilingkod. DZMM Radyo Patrol sa Isleta, saan man sa mundo, una ka, Pilipino. Ninyo, walang komyo, ha? Anyari! Ulitin natin, partner, ha? Tasi po to, no? 5, 4, 3, 2, 1. Anyari! Yan po ang madalas na tanong kung may gusto kang malaman o linawin sa isang pangyayari. Mga kapamilya, 4 na tulog na lang, 2019 na. Ako po si Alvin El Chico. At ako naman po si Doris Bigornia, ang inyong mutya ng masa. O nga, alam mo partner, no? Lilipas na naman ang 1 taon. Akalain mo yun. Pero bago natin isara ang 2018, magandang magbalik tanaw tayo sa mga nangyari ngayong taon. Anyari nga ba? Sa 2018, ihahatid namin sa inyo dito sa Anyari 2018, the DZMM Year-End Report. Malalaking balitang pumutok ngayong taon. Ating balikan. Anyari 2018. The DZMM Year-End Report. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Anyari! Magandang gabi mga kapamilya. Sa bayan tayo naririnig at napapanood sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, DZMM.com.ph. Nagmamadali ka, partner. Kasi limited yung oras natin. Alright. 8:30 lang tayo, di ba? Oo, hindi. 9 ba na yun? Oo. Special. Go, partner. Ni-request ko yan. Gayon din sa iWant.ph, TFC.tv, ABS-CBN News YouTube channel, at DZMM Teleradio Facebook Live. Samahan niyo po kami sa 1.5 oras na Flashback Friday. Ngayong 2018, maraming naging pasakit sa bulsa ng mga Pinoy. Nako, partner, alam na alam mo yan dahil, nako, ayaw ko man sabihin, masakit man sa aking damdamin, laging bad news sa mga Pinoy ang balita mo Totoo naman, wala tayong magagawa. Alam mong hindi po nagsisinungaling ang ebidensya dahil ngayong taon, naitala ang pinakamataas na inflation rate sa loob po na nakarang dekada. Kaya naman ang epekto niyan, ano pa nga po ba? Nako. Nagtataas ang presyo ng mga bilihin, gasolina, pasahe at iba pa. Anyari nga ba? Xander Kayabyab. Nahirapan din kami sa hanap buhay namin sa taas ng bilihin ngayon kasi yung mga anak ko nag-aaral, yung mga apo ko nag-aaral. Nagpapaltos na ang daliri ng 64 anyos na si Aling Maria Fabon ng Gasangan sa Baseco, Maynila. Pero nagbabalat pa rin siya ng bawang para kumita. Biyuda na si Aling Maria pero hindi siya umaasa sa mga anak na may kanikanya ng pamilya. 80 pesos ang bayad sa kada sako ng mababalatang bawang. Sapat na anya ito para mabuhay siya sa isang araw. Bibili ka ng kanin, 10. Kasi nag-iisa lang ako, hindi naman ako nagsasaing. 15 ulam. Ayos na yun. Minsan tuyo. Pero para sa anak ni Aling Maria na si Annalisa Baino, hindi sapat ang 80 pesos na kita sa pagbabalat ng bawang.
kaya pinili niyang mangalakal ng basura. Mag-isa niyang itinataguyod ang 4 sa 8 anak mula nang magkasakit ang asawa. Pangalakal naman po, depende lang kung marami ang makukuha, umaabot ng 300, isa naman 200 lang, ganun. Mula sa pagbabasura, dumaan siya sa palengke para bumili ng bigas at tumpok na isda. Ano po yan? Talilo, Talilo, magkano? bentang ito. 21 tumpok? Pasalamat si Annalisa, may nabibili na ngayong NFA rice. Noong Agosto, kasama siya sa mga pumipila para makabili ng murang bigas dahil kapos ang supply. Hindi naman siya makabili ng regular milled rice dahil higit 40 pesos ang kilo. Lalo na nga ang well-milled rice na pumalo pa nga sa hanggang 66 pesos ang kada kilo sa Sulu. Noong Agosto 2018, pumalo sa 6.4% ang inflation rate sa bansa o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Noong Setyembre, umakyat pa ito sa 6.7% na pinakamataas sa loob ng 9 na taon. Ang ibig sabihin, ang isang pirasong bangus na ito na dating 100 pesos noong nakaraang taon ay umakyat na sa 106.7 pesos ngayong taon. Pero hindi lang isda at bigas ang tumaas ang presyo, pati karning manok, baboy at gulay nagmahal din. Most consumer products tumaas ang presyo. Yung sabay-sabay na pagtaas ng consumer products na makikita mo sa market, nagkaroon ng effect sa inflation. Pagpasok ng 2018, ipinatupad ang Train Law o ang RA 10963 na nilagdaan ni Pangulong Duterte noong 2017. Nadagdagan ang buwis sa mga produktong petrolyo, mga inuming may asukal at ilan pang produkto at serbisyo. Tumaas naman ang take-home pay ng mga middle income earner dahil sa tax reform. Pero hindi ramdam ng 45 anyos na si Jenny Garcia